So hello no, ngayon no, usapan natin tungkol sa mga church leader natin no. Inanyayahan ko pong iba no, ang lahat no na sana ipagdasal natin yung mga church leader natin no, mga pastor no, na sana ang Diyos magpupuno sa kanila ng Espiritu ng Diyos at pupunuin sila ng kaalam. At sa walang takot, sasabihin nila ang buong katotohanan doon sa kanilang mga member para din sa kaligtasan ng bawat kaluluwa ng bawat isa. So, responsibility natin na ipagdasal sila, na bigyan sila ng lakas kasi nga sila rin mismo under attack ng demonyo, ng kaaway. No? So, kailangan din nila ng lakas at panalangin. No? So, kasi nga sila rin, wala rin silang tigil na ipagdasal ang kanilang mga member doon sa mga tao. Kasi nga, alam nyo kasi, ang trabaho ng mga church leader, especially sa mga pastor o mga church leader, hindi po talaga madali. Hindi po madali. May mga pagkakataon na maraming problema na haharapin. No, wala silang malapitan kundi sila lang pamilya lamang at ang Panginoon. Mahihiya yan, yung iba mahihiya yan sila no na magpanghingi ng advice sa kanilang mga member dahil nga bilang mga pastor o mga church leader. No, so sila lang yung mga papamilya o mga pastor lang din na nagtutulungan. So kailangan din natin sila ng ipagdasal no, na ipanalangin na ang Diyos magbibigay sa kanila ng lakas upang hindi titigil sa kanilang pagpangaral bilang mga lingkod ng Panginoon. Kasi nga, yan din ang kanilang mga misyon. Yung kanilang misyon to preach the gospel, no, to preach the truth about sa kalooban ng ating Panginoon, ipaabot doon sa mga tao. Kasi sila yung, sa kanila yun, pinamahala ng Diyos ang mga pagkain para sa mga alipin. Tayo ang mga alipin ng mga member. At sa kanila, ipinamahala ng Panginoon na ibinigay ang pagkain sa pamamagitan sa kanila, doon sila na yung magdidistribute o sila na yung magpapakain sa mga church leader o sa mga member. Yan sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ako ang magpapakain sa kanila, kundi kayo ang magpapakain sa kanila. So, ang tinutumbok noon yung mga propeta, ang mga apostoles. So, walang apostoles ngayon, Bible. Tapos, sa ngayon, ito mga church leader no, so sana ipagdasal natin sila para din sa kaligtasan din nila at lakas kasi nga ang kaaway, isa sa tinutumbok ng kaaway din is itong simbahan. Gustong wasakin ni Satanas ang pastor's family or church family no, so yan ang isa sa mga goal niya kasi nga ayaw ni Satanas no na malaman ng mga tao ang katotohanan patungkol sa Diyos upang hindi maniwala ang tao sa Panginoon at babalik sa Panginoon. Gusto ni Satanas na mananatili ang tao sa kadiliman. So ipagdasal natin sila kasi nga marami na ngayong mga church leader natin, mga church leader no na humihiwalay sa katotohanan at ipinapangaral nila ang mga kasinungalingan. No? So instead na ang ipangaral nila is yung mga bagay na siyang dahilan upang ikaliligtas ng bawat isa. Ngunit sa kanilang mga sinasabi ay nagpapahamak sa lahat. No? So ito yung mga tao no na hindi na sila sumunod sa kautusan ng Panginoon, iba na ang kanilang ipinapangaral sa nakasulat mismo sa Biblia. So sinasabi ko na no, marami na sa mga church leader ang humihiwalay sa katotohanan upang ipangaral at mananatili sa kasinungalingan. Ito ang goal ni Satanas. So yan ang goal niya na wasakin ang mga churches, no, to destroy upang ito-twist ang katotohanan, iba ang ipangaral. Yan, goal. So, iilan sa mga leader natin ngayon na hindi nagiging sakim sa kayamanan or nagiging silang mahigpit pa rin sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. So, iilan na lamang. Mostly, wala na. Tumitiwalag na sa katotohanan at namumuhay sa kasamaan at saka sinungalingan. So, kailangan natin silang ipagdasal no, na bigyan sana sila ng Diyos ng lakas na tapusin ang misyon ng ito habang nandito pa tayo sa mundong ito bilang mga lingkod ng Panginoon. Isa, lagi nating tatandaan, sila rin ay ipinagdasal nila tayo upang ang ating pananampalataya ay hindi lalamig at patuloy na mag-iinit hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayo kailangan magkaisa. Iba-iba man ang ating mga relihiyon, iba-iba ang ating mga kulay ng mata, or mga paniniwala, o mga utis, o lahi, o ano pa man, iba-iba. Dito sa mundong ito, lahat tayo magkakapatid, pero iba-iba ang ating patutunguhan pagdating ng panahon. So,
Kailangan nating magtulungan at magkaisa. Ipanalangin natin ang isa't isa no, na sana bigyan tayo ng Diyos ng lakas. Especially sa ating mga leader na walang tigil no, na gabayan kayo. Kasi nga sila yung pinamahalaan ng Panginoon para mag-distribute sa mga pagkain doon sa kanyang mga alipin o mga lingkod. No? So, lagi nating tatandaan, pagdasal natin. Ipagdasal natin sila at sila din naman ay pinagdasal naman tayo. So, upang magiging isa tayo in Christ, magiging isa na lang ang kawan at isa na lang ang shepherd, which is Christ, Jesus. No? So, kailangan tayong magtulungan kasi dito sa mundong ito, wala tayong kaaway. Ang kaaway natin dito, si Satanas. Kung mayroon tayong kaaway na tao, hindi ang tao ang kaaway natin yan, kundi si Satanas ang kumukontrol sa taong yan. No? So, kailangan natin magpapatawad. No? So, ipagdasal natin ang bawat isa na ang Diyos sana magpanalangin sa atin lagi at hindi sana siya hihinto sa paggawa ng kabutihan para sa atin at bigyan tayo ng lakas hanggang sa katapusan ng buhay natin dito sa mundong ito. No, so hanggang dito na lang and God bless everyone through Christ our Lord Jesus. Amen.